sa Araho Amphitheater. Alang sa kuan kaning mga yung takitag katinaawan kalabot nini o kaning pamahayag kalabot nining reklamo karon sa pipila ka mga areas nga way agas no way agas. Ang nakatubag po dinhi linya sa telepono nga nakatubag sa imuha di pud sila makatubag ng walay agas. Actually, ang nakatubag sa ato kabaw tang atong numerohan, familiar man ta ato. May ko nga kato nga numero dito to sa kuan kini bitang sa connection sa mga connections pa rin. Gipasa ta nila dengan mga dito lang gitawag sa maintenance division. So posible siguro doon ay emergency na posible nga doon ay emergency water service interruption kay naanod man gud nga ang ICWS kung doon na dyan sila schedule water service interruption magpadala sila og announcement magpahibalo sila sa publiko manawag na sila sa ilang mga media friends nga palihog announce ani wala may ingon ana nga mga actions from the ICWS so posible nga doon ay emergency nga kuan. Sige lang kay kung ato ang ma-contact ang mga hintungdan nga personalidad before mag-end ang ato ang programa ato lang gihapon ipahibalo kung nganong walay agas ang pipila ka mga dapit particularly sa southeastern part sa Iligan, southeastern part. O ka na gilantugan sa Bagulaya, sa may part sa Palao. Way agas karon. Anyway, atong mga tumakuan, atong text no, atong gi padadaan og text message si Engineer Josephus Albao kaysa kuan man nasan ba to? Engineer Josephus Albao ato sa gipangutana, no doon na ba naka-schedule nga water service interruption karong adlaw. Okay, so paabot ta sa iyang namimong tubag no karon taon kung tubag man siya kay lagi manigamit ito ang atong mahinabi anybody who can speak on behalf sa ICWS kalabot nining kay concern sa Miss Committee on Water sa Sangguniang Panlungsod no concern to Miss Committee on Water ay sabi tayo doon mga kunan doon ay mga matawag dato ba sayop nga kuan ni mga kung nano bitaw nga mga agas tubig na concern to ng Committee on Water. Well anyway, kini sa executive department pero kinahanglan pud masayod ang Committee on Water hinungtod no. In fairness no kinahanglan pud noon. So ato baabuton ang tubag dinhi wa patay na dawat nga tubag to sa atong pag-text kang Engineer Josephus Albao karong buntaga. Nganong walay agas pipila ka mga dapit dinhi sa Tacloban Siligan. Okay, so sa ato ang kining station program ganina no nagisgot about sa kining memorandum number 20 series of 2013 nga gipagula sa Commission on Higher Education na wagtangon ang kuan Filipino nga subject bias kolehiyo. Okay, so siguro para doon ay continuity ato ning puning doon na mga kuan huna po nini mga baruganan nini divina no so ato puning hisgot-hisgutan doon sa atong termino meantime kay sa pagkakaroon no ang ato lang mga sulting nga mga kalihukan karon sa ato ang Sangguniang Panlungsod kay man itumong sa atong programa nga ato ba balo batag karon ug unya ang ato ang mga katawhan dinhi sa Tacloban Siligan sa mga paningkamot usab sa atong Sangguniang Panlungsod og kini bang sa legislative side kini nga legislative side ato usab nini ang ato ang nasudnon nga representante dito sa legislative branch sa gobyerno dito sa Kongreso si Congressman Walter Monte. So siguro kaganina sa station program sa programa sa estasyon gud sa RMN DXIC kay kani karon binaran man na programa sa station program kaganina inyong nadungog ang nagkadaiya nga mga panghunahuna baruganan mga opinion sa matag tao nga na interview sa ato ang mga reporters kabahin aning pagwagtang sa Filipino nga subject dito na sa college base sa SHED memo number 23 no SHED memo number 23 basig na sayot pa SHED memo number 20 series of 2013 kuan nga dunay mo yun nga sige okay ra doon na po niingon nga di ko yun kasagaran sa niingon nga dili yun katong of course mga personalidad nato sa DepEd nasa education sector
doon na po Ano na irony ba? Ano irony nga ang halos sa mga naa sa education sector supak nga wag tangon ang Filipino subject. in fact And yet, ang nag-propose nun nagpagula daw din ni nga kamanduan nasa education. sa education sector. Doon na tayo duha ka mga professors nga na duha ka mga personalidad dinha sa MSUIIT ato apong na interview last week kabahin ani nga memorandum og silang duha dili gid uyon. Una na hinabi nato si Miss Zinaida Macarambon, siya ang si Miss Zaida Macarambon, siya ang director sa Cultural Development Office sa MSUIIT nga niingon niya dili ko uyon kay ngano kaning dili siya uyon tungod kay doon na tay kapin gatos ka mga local dialect dinhi sa Pilipinas o dinhi sa Filipino nga kami sa Tagalog o Filipino nga lengguwahe dinhi ra ta magkahiusa unta. And she's referring to pananglitan usa ka tawo kita moadto tag pananglitan sa Zamboanga City. Ang local dialect dito is Chabacano. Og ikaw dili ka kasabot o dili ka kabalong ng istorya o dili ka kasabot sa Chabacano, pwede ka magtagalog dito. Tungod kay ang mga Chabacano makasabot o makaistorya sila sa Tagalog. So diha ra mo magkasinabtanay. Og dili lang Zamboanga, adto pa ka sa ubang nga dapit, Ilocos, Pampanga, o uban pa nga mga dapit. Inano ra ba kasimple atong kanan ba? Kanang i-cite nato sa example, analogy ba? Ato ni paklaro nga girespeto nato ang tanan nga mga baruganan o paglantaw dinhi nga maong issue sa tanan. May respeto nato. Iyapod na no. Pero ano akong kwan sa punto dito nimo dimina no. So ako lang i-cite pod sa ako pong kwan nga uyon ko kana nga punto nga imong gi-cite. Nga naman. So sama ba sa international nato nga communication, no? International kanang pagpakigsulti nato sa atong mga isig kaingon nga tagalaing nasod. Doon ay usa ka lengguwahe, doon mahimong common nga lengguwahe nga magkasinabot ang tanan. Like sa example, sa mga Hapon, hinapon ilang sinultian, sa mga taga-Fransya, French ilang sinultian. Unya, doon na pa, nagkalain nga mga lengguwahe sa naglaing bahin sa kalibutan. Pero kung mag-abot, di may common language nga magkasinabot ta, English. Oo. So, English, nga kung dili nimo tudluan or kung sa eskwelahan, dili tudluan ang bata pag istorya in English, di gihapon pud siya makarelate. Wala ra gihapon nga sitwasyon, di ba? Pero ang Filipino subject ng God or Tagalog nga sinultihan, kung dili na nato, ingon ano ba, gatudluan man gani nato ang bata sa nationalism unya. Lagi. Walang tango ng hinuuni. Although, naingon ang memorandum sa CHED na dito na sa college. Pero sa college wag tangon. Sa college wag tangon. So, lugar ang atong gitudlo, lugar nga po at upo sa bata pa siya pag-abot sa college atong nining wag tangon. Murag lugar. Ito ba isa ka punto? Actually, kinibitang pagtudlo o kwan. Tinood, no? Doon mga baruganan nga, mingon ba nga, kitudlo na sa elementarya. Ditudlo na sa basic high school. Mga basic high school kay senior high school na naman doon sa K-12 nga curriculum no sa Department of Education. Itudlo na dili na necessary nga kuan. Tudloan na pagbalik, balik-balik lang kining Filipino subject. Kining English subject dili ba balik-balik pa is aram? Di ba? Kanang verb balik-balik man sa siya. Ang punto nini nga kini bang mingon ta nga wag tangon kay kanang balik-balik na naman gud ang Filipino language magigidiskitahan. Correct. Ganun dili man ang uban. Ganun dili man English. Ganun dili man ang English kani man ang atong sarili nga kwan. Siguro paglantaw siguro sa mga nagpo-post nini tungod kay English mapuslanan usab sa ato ang pagpatrabaho dito sa gawas pag-communicate mamahimong epektibo ang ato ang kini communication is very essential manungdanon kini siya sa ato inadaw adlaw nga mga paglukliog inadaw adlaw nga pakig transaksyon nato sa bisan asa nga mga buhatan o kung moadto mata sa laing nasod magamit kay nato ni mapuslan ngano ba ang Filipino madali ta atong gitan-aw is ang international nga kuan no pero wala pa nang tawa within na kining Filipino subject mao ra na gini babalik ta sa imong punto ka ganina marami pamaagi
nakita di tama kasunod ka na naglalaan nga terminolohiya ang ilunggo dili makasabot sa siguro sa mga taga Maguindanao nga pinulungan kani bang kini bang Chabacano siguro dili masabtan sa kuan mga kini bang Bicolano mga bitaw ang Filipino kining Tagalog sugot sa dili no nga wikang pambansa komisyon kani bang komisyon sa wikang Pilipino nga pilian na magini kaniadto na agi man yung proseso kaniadto na ang Tagalog yun o kaning Filipino letter F mao gini siya kanang lingwahe nga nahong kumun kanato nga magkasinabot at tibok Pilipinas mo gani na magtan-aw tag telebisyon tan-aw tag nasyonal nga mga balita mo tan-aw tag mga nasudnon nga mga teleserye makasabot ta kay gitudloan man ta Lagi. pero pag abot ta sa kolehiyo wala man magpasabot pod nga totally o 100% balik-balik kay pagtungtong sa kolehiyo ang gitudlo diha di ba siguro makauyon man ako kaning naa sa kolehiyo di ba ang gipagtudlo ko na to diha mga literature dunay mga kuan ba kani bang mga ginama o sinulat sa ato ang mga kuan kani bang mga bantugan nga mga manunulat dinhi sa literature pod gitudloan ta sa barabag actually ato nang ngano nagtuon man ta ng filibusterismo ngano nagtuon man tag limitang hiri aron kita mo appreciate no atong mabati ang kamanungdanon sa ato ang pagka-Pilipino diha sa mga sinulat although fiction na siya na sinulat ni Dr. Jose Rizal pero doon na siya bit ipasabot na masabtan nato ang mga panghitabo kaniadto actually nagsaysay po na og history nagsaysay po na siya og kanabang nationalism patriotism pagmahal sa kagalingon nasod laing professor atong nahinabi from MSU IIT si Professor Christian Aguado ningon siya nga siya po personally dili po siya uyon nga wagtangon tungod kay una kani bitang departamento ng wikang Filipino at ibang wika or Filipino at ibang wika department sa MSU IIT no nahimo na karon nga Center of Development sa MSU IIT but ipasabot sa Center of Development kasagaran maihat na lang siguro ang kuan din ha mga professor instructors nga walay kaning doctorate bitaw kay Center of Excellence mga na nagikuan kanang naka-kuan na gyud naka-PhD na gyud ang ilahang mga kuan Center of Excellence biology, math, mga na. So dili siya o yun ikaduha pa although yun siya nga dili gyud siya pwede kay moadto ra gyapon ta mobalik ra gyapon ta siya sa mobalik ra gyapon ta sa sugutanan sa nationalism or nationalismo murag ana ba although matud talaga niya although kaniadto katong napako dito pa ko nagtudlo sa MSU Marawi miabot dunay point kaniadto nga nagpropose nga i-introduce sa tanang subject ang Filipino usa pud siya sa mikuan mi-oppose matod pa siya usa pud siya sa mi-oppose kay nagtudlo siya matod pa sa una og PE murag lisod man siguro kung itagalog tanan kung mag-athletic meet daw kuno lisod daw kuno kaayo kung itagalog tanan mag-athletic meet daw kuno na mag-call na daw kuno og kaning unsa ni magtawag na og mga players nga softball so ang sa to kanang calling sa players tinatawagan po natin mga manlalaro sa malambot na bola softball lain ba yung maminawan shot put unsa ang nagakon pag Tagalog ang shot put tira lagay tira lagay oray ingon ana so kanang excuse me so ingon ato nga mga katarungan nga unsa to imuhang nabasa tungod kay kakatong pag-abot sa college kay dugang bayronon actually dili na ko nabasa nadunggan po natin sa reaction diya sa television dahil gituki ni nga mga isyu ang katarungan nga okay ra nga dado kanila at tanaw na pantika sa ito ba nga ninyo ba nga okay ra na nga wag tangan ng Pilipino sa kay balik-balik naman na dayon gadugang na sa bayronon kay ngano like for example Filipino subject 3 units diba ang bayronon diya sa private school per unit diya maski sa public school libre na lang pero nag-domino effect diba bayronon na yung katarungan nga nisugot mo wag tangan libre na lang domino effect din sige pro bono po ang mga Filipino teachers pwede suldo
But anyway, last week, dunay dito sa Kauluhan, dunay more or less 400 ka mga supporters gikan sa 44 ka mga kolehiyo o mga university sa nasod nga kanang nanawagan or nagsuporta aron i-retain ang Filipino subject sa kaning bag-o karon nga General Education Curriculum. So ang gitawag ani nila nga grupo is Tanggol Wika aron pag-oppose ani nga memorandum sa Commission on Higher Education. So ako pagsabot ko nila ba, si Chancellor Tanggol ni kon. Lagi no. So Tanggol Wika or kaning alyansa ng mga tagapagtanggol ng wikang Filipino sa English pa Alliance of Defenders of Filipino. Dunay upat ka mga punto nganong nanawagan sila nga kinahanglan i-retain ang Filipino subject. Una nila nga kining katarungan sa ilahang kuan is i-retain, panatilihin retain ang pagtudlo sa Filipino subject sa kaning new General Education Curriculum or GEC sa college. Dayon ikaduha i-revise ang CHED Memorandum Order number 20 series of 2013. Number 3, use Filipino gamiton ang Filipino as medium of instruction in different subjects. Mao gitong giingon po ni Professor Aguado nga murag di man siguro lisod pod. Ako po nagtuo po ko nga lisod pod sa tanang subject gamiton. Unsa una lang sa physics. Lagi. No, murag mas lisod na siya. Okay lang na siya. Kini pod siguro ni napupunto kanina sa to ni Bergin ko itong interview ni kasamang Ramil ka kanina. Kini report siya kon kayo ba? Murag dominating report other kuan ba? Lagi. Dominating other dialects sa ato ang nasod. Hinuon ang Filipino medium of instruction to different subjects. Dili na siya, lisod na siya sa mathematics lang pananglitan. Sa mathematics. Sa PE pananglitan. Taas kayo. Alam ka nato nga mga Bisayan speaking, mga Cebuano speaking areas, lisod na to mas lisod na noon, ano na yung barrier. Correct. Mas maayon pa siguro nga ato ng kanda, o sa kanda ba, kanang asa sa haon, dito siya ipatuman. Okay, siguro ning number 4 nga panawagan sa kaning Tanggol Wika. Isulong or i-push ang push for nationalistic education. Isulong ang makamayang edukasyon. Okay na siya. Dinara ba eskwelahan po dito sa Compostela Valley, dito sa Region 11, nga nagtudlo pag-rebuilde. Nagtisok o kasilag sa gobyerno. Pero dali po ni. Kasi naman panawagan. Nationalistic, no? Nationalistic education. Tama. Pero kana lang using o paggamit sa Pilipino nga medium of instruction sa tanan nga mga subjects, lahi na po naghisgutan na nagdi po tauyon na. Pero kung moingon ang CHED, nga wag tangon nato ang Filipino subject tungod kay sa ito yung gimension kaganina sa K-12 katong okay. Sa K-12 ang basihan kay mas kinibang sa actually tungod sa K-12. Implementation of the K-12 program. New curriculum ni siya that will be implemented actually kining pagwala against Filipino sa 2013 CHED memo buta na to base sa atong gibasa karon nga usa ka artikulo 2018 to 2019 i-implement karang school year so good sa 2018. Well, bagayon ba tang it's too early to discuss sayo pa kahit nag-discuss nini dili siguro dili ngayon na siya nga i-discuss karon kay kung dito na ta sa 2017 mag-discuss ulahin na ang tanan. Correct. At least karon pa lang nakabalo na ang CHED nga daghang gisupak. Daghang gisupak. Ikaduha nini kung gamiton na nato nga katarungan ang K-12 doon ay mas bugat para kanako personally doon ay mas bugat na kinibang unsa ni unta pamaagi na hinuon nga epektibo ang K-12 especially sa akong pag-appreciate sa K-12 naghatag mo gud focus mas gitutukan nini ang purpose mo sa K-12 nga mahimutang competitive sa matad sa edukasyon sa ato ang mga ubang mga nasod sa kalibutan, no? Mga ulabinigid mga silingan na to, uban na to nga mga kanang mga nagunang nasod sa kalibutan, maka invent nila ba? Maka-invent nila sa matad sa edukasyon. Then nasabtan pag ginako, na-appreciate pag ginako na ang K-12 na maskid ang bata dili na makatungha unya sa kolehiyo. Maka-graduate na sa grade 10 ba, no? Maka-graduate siya og ganing grade 10 man siguro kung ako masawot. Pag-graduate niya, pwede na siya grade 12 man, 12, basta
senior high school, ano na lang. Pag-graduate ng senior high school, pwede na siya manarbaho diretso kay doon na naman siya ay kanabang technical training diha pa lang sa iyang basic education. So muna siya nga kuan, ina na nga punto manggod para nako dunay lahi, dunay sa pikas dili nga bahin, dili ang pagwagtang sa Filipino subject Ang solusyon. ang solusyon nini nga mamahimong epektibo, mamahimong epektibo ang K-12 program. So, doon na kay recommendation. Ang recommendation ano ni siya? Kay Juan, gamay ra man kay itong oras. Doon na nakita gabang na obserbahan diya sa itong mga tunghaan. Like sa example, sa nag-focus mo gud sa technology and livelihood education. Kanabang makatatrabaho na rin, PLE. Nakatuto ko sa PLE. Nga sa PLE, hinatod nga hatagan og igong dugang kapasidad ang ato ang mga PLE subjects. Kapasidad in the sense nga sa like sa example, computer programming ang itudlo ito sa bata. Pangitaan na itong paagi na maka-hands-on gayud ang mga estudyante. Dili lang picture tama. Dili lang kay picture taman. Nagtudlo tag carpentry, carpentry, dili lang po kay taman rata sa picture sa martilyo gabas ug unsa pa mga tigil. Dili picture na yung martilyo pero kanang binuhat nga kahoy. Unya kung doon na ganis, barato ra man yung martilyo, no? Doon na mga department store diri nga nagtanda barato, although yun lang yun nga substandard pero barato ra gina siya, no? Magamit sa pandukduk. Kana gyud na bitaw hiyata nga project sa bata nga makapamanday gid siya. Magamit gid niya. Nana nga kon. Magtundo og electronics, tagaan og project nga dunay mga kagamitan sa electronics. Nalimtan din ako kuan. Isa nini kuan lagi hindi man kini kining HVAC bitaw nga kuan. Nga kuan refrigeration and air conditioning. Kana bang aktual nga makakupot ang bata dili lang taman sa picture sa parts of the air condition. Then examine din unsa ni nga parts, then dili gani kakita aktual, dili kakubi, dili makaayo sa usa ka dauton nga kuan panglitan kini ang trouble diha ayuhon. Ina na bitaw. So buti hindi mo ipasabot, may pay mo focus ang CHED sa pag kumpleto sa mga kagamitan. Not only CHED siguro. Sa CHED and other kanang related agencies, mga concerned agencies, concerned sa kuan na lang, DepEd na lang, no? Kay, di ba? Dili ani, dapat mo focus na lang ang CHED instead of kanang planning or thinking of kanang abolishing the Filipino subject. May pagmutabang ang CHED sa DepEd nga makahatag og maayo nga edukasyon ngadto sa ato ang mga senior high school students pinaagi sa pagtabang nga makakita og mga dugang kagamitan dinha sa ilang pagtuon. Ug sa kuan pa mga kurso ba, ug mga kurso praktikum ba? Oo. Kada bang actual gid nga kuan maka hands on gid sila, ana siguro ang angay tutukan kay do na to mga daghang na usabaran lagi nga nagtudlo na nga kuan, nagtudlo na nga mga subject pero tama na tawag picture, tama na sa definition, wala gyud actual nga pagkupot sa mga kagamitan o mga tools na so naghisgot na lang man pud ta og K-12. May mutabang na lang pud ang CHED para kana bitang mag-edukar sa ato ang mga ginikanan labi na gid sa mga inahan mga inahan o mga ginikanan kung unsa ka mahinungdanon or kung unsa ka mahinungdanon ang implementar kung unsa ni siya kung unsa ka mahinungdanon og unsay significance sa pag-implementar sa K-12 program tungod kay daghan patag nahibaw-an nga mga ginikanan nga ang ilahang thinking of the kanang education system katong panahon pa nila Lapu-Lapu og ni Magellan nga kana bitang di sa nako ni 5 anyos ba akong anak di sa nako ni pa-eskwela kay basig maahat nga sumhan na hinuon ni iniskwela. Tabangan nilang ka sa CHED ang uban nga mga concerned agencies pag-edukar aning mga inahana nga ang formal education karon sa bata nagsugod at the age of 5. Kinahanglan lang pag 5 kinder na siya, kindergarten, and there is no such kinder 1 and K2 na karon kinder. Wala na karon K1, wala K2 kay kausa ra gyud mo agi ang bata og kindergarten kanang at the age of 5. Og mo na siya prerequisite para makaadto siya grade 1. Correct. So part na gyud ang kinder sa curriculum. Dayon para ang uban dunay mga ginikanan nga modiretso pa enroll sa ilang anak sa kinder at the age of 5.
ang gobyerno karon dunay mga programa kaning ECCD program pinaagi sa DSWD aron magbutang sa matag purok if possible matag purok kung dili posible sa matag purok at least matag barangay kaning daycare center 3 or 4 ang inyong anak 3 years old or 4 years old ang inyong anak mas nindot siya kung makaagi na diha. Dili mo na siya eskwela nga formal magdula-dula ra na sila diha. Kuan na siya dira ang sa daycare center kuan na dinha kanang social and motor skills development na diha. Di na sila ipagbasaha, di na sila ipagsulata diha. Maayo mga activities na siya para ready na siya moadto sa kinder. Kay daghan pa kay mga ginikanan nga wala nakabaluan na. Kay moingon nga ay haranin ako kay ako adjung na obserbahan nga katong isa nako ka anak nga 6 years old pa ako siyang gipa-eskwela gipag-grade 1 na nako sa una kay pag-abot og grade 2 niya kay murag gakapuya naman siya oy. Digyo ko mutuwa na nga kuan. Digyo ko mutuwa na nga obserbasyon. So ano na siguro no, walang tay oras no. Ato na siguro pagtapos nun ato lang magbilin tag trivial question ba. Nga naman sa tanan nga mga subject ang Filipino may gidiskitahan, ang Filipino may ginitan nga wagtangon. Correct. Sa bag-o nga education curriculum. Ano lang ba? Nga naman unsay katarungan sa CHED? No? Tungod ba kay baduy ang Filipino, class ang English, class ang uban pa nga mga subject? Baduy ang Filipino kana ba tubag? Pangutan na naman nga to. So, by the way, dunay kauban nato nga sa media nag-share sa iyahang information from Engineer Orbe nga nung nawala ang kuan. Ako, pwede ko tubagan ni Engineer Alba. Kaning supply sa tubig sa katong atong nahisgutan nga mga areas. They are still finding out sa source, sa abaga source kung unsay hinungdan kung naguba ba ang source dito or what. Okay. Ila pa pong gisusi kung unsa. Buti pa sabot emergency. Mo gini. Dunay siya gitawag og kung dunay kuan breakdown maintenance ng himo. Salamat Atinora. Walay schedule. Walay schedule. So, emergency water service interruption. Mo siguro po ning wapakatubag sa Engineer Albaw nako kaya pag ning ipangita. Kaya ha man Basigap sa iya maintenance division. No sure kung siya pa magani na. Siya siguro na agad sa maintenance karon. Okay, so wala tayo gumprahon sa tubag badayon sa ato ang tulumanon sa ngalan sa ato ang mga regular anchors ning tulumanon kasayuran sa katawhan sa ligan sila si Konsehal Ariel Anghay, Konsehal Bayani Ariola. Kini ginyong mga alagad, Melvin Happy Hago Angot. Kini si Divina Suson, daghang salamat sa inyong paggaminaw. God bless us all. Inadumati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong o gunahuna nga giluwatan sa nagdumala